Kasi nung time na yung pinaka-challenge sa life ko na dumating yung tawag nito, parang na-confuse ako na nag-decide ako na wala na akong religion na sasamahan kasi lahat na lang ng religion gumagamit din ng Bible tapos iba-iba ang pakahulugan. I think kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 21 years old pa lang po. Sinasabi nila doon na meron talang relasyon ang Panginoong Hesus at saka si Mary Magdalene. Wow. Yes, contradict mismo, kakontra doon sa sinasabi ng 4 na mga Gospels. At wala kang mababasa sa more than 5,800 Greek manuscripts na mayroong karelasyon ng Panginoong Hesus. So, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po for this opportunity na makakapanayan po si Brother Dwayne. Today, Lord, we are so blessed and thankful for Brother Dwayne, for his mission, for his vocation. Today, Lord, we ask for your special grace to pour upon Brother Dwayne right now, that you empower him with your Holy Spirit, na i-guide niyo po siya sa anumang mga katatungan na itatanong po namin, na puspusin mo po siya ng Espiritu Santo. And I believe, Lord, na this interview will be fruitful, this interview will touch many lives, and they will learn more about apologetics, about life, about our Catholic faith, and most especially, Lord, for the life of Brother Dwayne. Today, we ask for the special intercession of our Blessed Mother to cover us with the mantle of love and protection, especially sa mga devices na gagamitin po namin ngayon and for this interview. We also ask for the protection of our family, and we also ask for the intercession of Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello po, Brother Dwayne Cartojano. Welcome sa ating program na Istoryang Katoliko. This is great blessing sa lahat po nating mga viewers na isang magaling na apologist and theologian dito sa Pilipinas. Ma-interview natin ngayon dito sa ating programa. So thank you. We're so grateful to you, brother. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa programang Istoryang Katoliko. Salamat din, Brother Dwayne, sa pagkakataong ito na kasalanan to ng dalawang ni Sister Leonor at saka ni Brother Dennis kung hindi sa kanila hindi ako pansin. And actually marami pong mga magagaling at mga matatalinong apologists diyan, again, na mga na mas worthy na interviewin dito. Para sa akin po, isa lang po akong simple at saka ordinaryong apologist, pero yung parang kinikredit nila Sis Leonor, Brother Dens, yung mga natutunan nila sa iyo. Syempre, 'di ba, yung parang si Jesus, yung mga disciple, kinikredit nila yung lahat kay Jesus, mga tutunan. So, saka sa naging magagaling na shepherd talaga at faithful pagdating sa apologies. At napansin ko rin sa'yo, bro, masipag kang sumagot ng mga tanong, especially sa mga message and PM sa'yo. Kung hindi ako busy at saka kung siguro nakachamba lang. Nakachamba lang. Actually, maraming magagaling dyan na pwedeng sumagot. Kaya lang yung sa akin, parang naghihintay na ako na dagdagan nila yung taon na siguro pa rin na satisfied na rin sila. Okay. So, pero again, maraming mga magagaling dyan na mga apologists na mas worthy na interviewin. At isa ka doon sa magagaling, brother. Siguro para sa iba, pero para sa akin, malaman at dapat pag-aralan para maging mga magagaling talaga. Pwede ka magbigay ng background about yourself. Sino ba yung si Brother Dwayne Cartojano sa ating mga viewers na first time ka lang nakita ngayon? Yan, para sa akin, isang simple, isang ordinaryong Katoliko na nais lamang ibahagi, ako rin ay isang makasalanan tulad ng iba. Tapos nagsisikap, nagre-rely sa biyaya at awa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Of course, marami pang dapat matutunan, pero gusto kong, of course, habang nabubuhay tayo, importante yung nakaka-inspire tayo sa iba. Sa kasalukuyan po ay tumutulong ako dito sa Archdiocese bilang isang laiko na nagpapaliwanag tungkol sa Catholic faith. Kabilang din ako sa mga apologists dito na binigyan ng authorization ng Archbishop mula kay Archbishop Advincula nung siya pa dito ang obispo hanggang ngayon sa kay Archbishop Victor Bendico. Tumutulong din ako sa mga clergy dito sa mga ibang mga task. Pati doon sa sa ecumenism dito sa. Kundi marami kami mga friends dito na mga pastors, na mga
okay yung mga relationship namin kasi Mm. most of them dyan mga open-minded when it comes sa pag-uusap. Doon ko nakilala, hindi pala lahat mga anti-Catholics. Yung mga, meron din mga nakikinig, nagle-learn din sila from us, especially pag nag-discuss kami about sa scripture, kung paano intindihin yung scripture sa context, paano intindihin talaga kung paano yung pinaliwanag ko rin sa kanila na hindi enough yung prop texting kasi minsan pag prop texting lang, pag hindi natin naintindihan yung context, pwedeng ma-mislead yung mga tao. So salamat na rin sa Diyos kasi marami sa kanila ang open-minded. Of course, na-point ako as lay missionary ni Cardinal Advincula last 2019. Ngayon maraming sasuggest na pwedeng gawing parang permanent deacon, pero ako mismo nag-refuse kasi yung para lang sa akin yung makakaya ko lang talaga. Ayoko mag-commit doon sa isang bagay na baka hindi ko ma-fulfill. Yun, doon lang ko sa kaya ko lang na I will give ibigay ko lang yung pinaka the best ko talaga na makakaya. Nakapagsurat na ako ng 4 na libro. Para sa akin tama na yun kasi nakakapagod na rin. Most often times busy sa work, doon sa work ko nga. Minsan hindi ako nakikita dyan ng iba, hinahanap ako sa Facebook kasi naka-deactivate ako kasi pag nag-online ako, maraming nagtatanong, hindi ko na matapos na post. So, hindi ko na, now, sa mga nakikinig dyan, now you know the reason kung bakit na most often times deactivated ako kasi hindi ko matapos-tapos yung work ko pag naka-online ako. Ngayon pa, yung araw, simula nung kahapon na nag-activate ako, sunod-sunod na yung tanong sa messenger ko. So, nakikita ko naman kahit busy ako, binibigyan ko talaga ng oras na masagot. Grabe. Kasi gusto ko talaga makatulong. Although nire-refer ko sila na marami diyang magagaling, mahuhusay na mga apologists na pwede nilang pagtanungan. Pero yung sa akin, na parang na lang na pag hindi sila satisfied, pwede sila magtanong sa iba. Aside from that, mula sa work, tapos doon sa ginagawa ko sa ministry, pumupunta din sa gym minsan, kailangan magpapawis para nakita ko ka buff ka nag-workout, so masaya ako na tumutulong ako dito sa mga clergy ng Archdiocese. Itong Social Action Center, si Father Mark Granflor, under dito sa kanya. Actually, happy siya na pinayagan ako na dito ako mag-interview sa iyo. And after this, meron kaming meeting for yung gagawin naming ibigay noon na apologetics na discussion. Magre-record kami. Grabe. Naman, kasi kailangan dito, kailangan ng maintindihan yung mga... Kasi alam mo naman, marami sa mga Katoliko nating kababayan talaga, madali talagang mapaniwala sa mga nababasa nila sa social media, sa mga atake ng ibang sekta, at of course doon sa kamakailan may narinig ako na dahil doon sa maling pagkaintindi o pagkaunawa sa ecumenism, isang pamilya mismo, mga active din imagine mga active din mismo sa community, sa Catholic community, pero pinatanggal yung mga crucifix sa kanilang mga bahay dahil mismo doon sa atake ng ibang sekta. At dumalo yung isang membro ng pamilya doon, pinadalo kasi nga respeto naman daw kasi yung problema kasi may dalawang may dalawang paninindigan diyan kasi yung mga kapatid natin mga Katoliko na dumadalo sila sa ibang sekta. Sabi nila Bible naman daw ginagamit, so walang problema doon. Pangalawa, nagtuturo naman sila about Jesus. Yun ang paninindigan nila So yung word na respeto sa yung ecumenism. Kaya kailangan talagang maipaliwanag yan. Actually, nung pag-umpisa ng year of ecumenism yun, hindi ko na matandaan kung anong year yun, 2020 ba yun o 2019. So sinabi ko dito sa chairman ng ecumenism or consultant, si Monsignor Reggie Pamposa, sabi ko, Monsignor, kailangan nating maipaliwanag yung ecumenism talaga sa mga kababayan natin, sa mga kapwa nating Katoliko, kasi baka ma-misinterpret nila kasi of course tinatrato natin mga Christians din yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, especially yung mga naniniwala sa Trinity at sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero merong mga kapatid tayong nalito na may nagtanong nga sa akin Brother, dahil Christians din naman pala yung mga kapatid natin sa ibang sekta, pwede bang doon na lang kami dumalo sa pagsamba kapag nagsawa na kami sa mass natin o sa Holy Mass o sa natin. Grabe.
sa misa natin. Kung maboring kami, brother, pwede na ba kaming magdumalo doon? Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede gawing substitute yan. So, kailangan talagang ipaliwanag sa kanila, ipaliwanag. Yung, of course, yung respeto, nariyan yan. No? Nire-respeto natin sila bilang kapwa-tao. Pero hindi ibig sabihin na nire-respeto natin sila, tatanggapin na natin yung mga doktrina, especially yung mga doktrina talaga na mali na ipinapakalat na, di ba, sinasabi nilang sumasamba tayo sa mga imahen, sa mga secret images na sinasamba natin si Mama Mary, na yung mga Katoliko ay walang alam sa Biblia. Ayan, yung mga yan, kailangan sagutin ng mga yan eh. But of course, in a nice way, kung pwede nating masagot talaga in a nice way, sagutin natin. Kasi yung nakikita ko talaga pag sinagot natin, marami talagang matutulungan. No? Especially yung mga mga nakikinig ng mga Katoliko. Kasi maraming mga kababayan talaga mga Katoliko na nag-iisip na talagang lumipat ng ibang sekta. So dahil napakinggan nila or nakarinig sila ng ganong program or may nagsalita or may nagpaliwanag ng tama at ayon talaga sa tinuturo ng simbahan, nag-change na kanilang desisyon. Hindi na sila lumipat. Wow. And speaking of ecumenism, brother, kung nabalita mo to isa to kilalang sa ating Catholic na magaling magsalita. Parang nag-viral picture niya na nagpa-pray over siya sa isang community. Ibang religion yun eh. So inisip nga ng iba, parang lumipat na siya doon kasi parang binigyan siya ng pangalan, Apo, ganyan-ganyan. Ano yung tingin mo dun sa act na ganun? Dapat ba yun or hindi ba dapat gawin yun? Actually, si Monsignor Reggie Pampusa, yung chairman namin dito na mahusay sa ecumenism. During the time na nag-uusap kami, kasi ginawa niya akong isa sa mga ng facilitate ng ecumenism dito sa Archdiocese of Capiz. Hindi niya yan sinuggest. Wala siyang sinuggest na pwede yan. Yung pwede kaming dumalo, yung parang sa isang gathering na magpe-pray na sama-sama kayo. Pero walang pray over na mangyayari ha. Walang pray over na mangyayari. At mag-uusap tungkol sa mga bagay na kung saan kami nagkakasundo. Yun lang ang nangyari dito. Actually, nagkaroon kami ng iba't ibang klase ng discussion sa personal, sa radio. Yung mga discussion namin dito, actually meron yung mga kapatid natin sa The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. So sumali niyan sila. Mga kapatid natin na mga open-minded na mga Baptist, mga evangelical Baptist. Tapos yung mga sa born again na mga pastors. Yan yung mga kasamahan namin dito sa ecumenical group. At sa awa ng Diyos, maayos naman yung pag-usap. Pero medyo na minsan hindi lang talaga maiwasan na medyo lumilihis yung usapan. Inano ko naman, parang binabalik ko kung ano talaga yung pag-uusap. Hindi na pumunta doon sa punto na tatalo tungkol doon sa interpretation. Kahit na parang yung, di ba, yung ibang pastor, pag inaral nila history ng church, makikita dyan yung mga early church father, mapapag-aralan nila yung simula paano nagsimula ang simbahan. Pero bakit gano'n? Kahit alam nila yung katotohanan, hindi pa rin papakonvert sa Catholic faith? Wow, good question. Actually, hindi kayo siguro maniniwala sa mga nakikinig ngayon. 70% or 60% ng books ko sa mini library ko, karamihan mga Protestant Biblical scholars. Yung mga commentaries, yung mga books. At alam nyo, magugulat kayo ha. Yung mga view nila at saka mga insights nila, mga commentaries nila, doon mismo sa mga verses, pati sa history, pati doon sa ibang-iba kaysa doon sa mga non-Catholics na umaatake sa atin. So, hindi ko man siguro to maubos lahat pero i-share yung iba. Doon sa book na The New Testament in Antiquity, makapal yun. Sinulat yun ng 3 biblical scholars ng mga Protestante. Doon mismo inamin nila, kinote nila na si Saint Athanasius mismo ang nag-proclaim ng 27 books ng New Testament. Na kinikilala natin na isa sa mga church fathers. Isa pang Protestant pastor or scholar din siya ng Old Testament, Introduction to Biblical to Hebrew Bible. Ang pangalan nun is basta David, nakalimutan ko na. Meron ako dun sa PDF. Nabasa ko na kinote niya si Cardinal Stephen Langton. Alam natin, si Cardinal Stephen Langton ay isang archbishop, isang Catholic priest. Inamin niya doon na siya mismo yung nag-develop talaga ng chapters ng Bible. Hindi talaga nila yan matatanggi yung history talaga. Sabi niya nung isang kaibigan, ng isa sa mga mentors ko or kaibigan ko na si Dr. Harold Atri, isa sa mga
translators ng New Revised Standard Version at saka New American Bible Revised. Sabi niya hindi talaga kailangan talaga nila maging honest kahit mga Protestant biblical scholars na kailangan talaga nila maging honest. Pagdating doon, hindi talaga nila pwedeng baluktutin yung katotohanan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit pag pinag-usapan yung history, yung umiiwas talaga yung iba. Yung ginagawa lang naman ng iba ngayon, di ba? Pag tinanong mo, ano bang connection ng church mo doon sa mga early Christians? Gagawin ng iba, pupunta sa talata, bibigyan ng sariling interpretation, no? Pero pag tinanong mo talaga kung mayroon sila mga historical na mga madali lang naman yan eh. Yung ginagawa ng iba, proof texting lang. Pero ang tanong dyan, papasaba yan sa tinatawag na higher criticism or yung tinatawag talaga na, kasi may pag-aaral ngayon, which is dito ko talaga, sa awa ng Diyos, dito ko talaga natutunan nung naging bumalik na talaga ako sa Catholic Church. Marami akong natutunan sa Catholic Church na hindi ko talaga natutunan nung naging umalikod ako sa pananampalatayang Katoliko. Nung sumama ako sa ibang sekta noon, puro lang naman mag-memorize ng mga talatang alam yung mga pag-protect. Akala natin, pag may napipresent ka ng mga verses, okay na yon. Pag memorize mo kung ano talaga yung text doon, di ba, ginagawa ngayon ng kamihan halimbawa, pag atakihin mo yung sacred images, quote mo yung Exodus chapter 20 verse 4 kasi may graven images doon na nakasulat. Pag gusto mong atakihin yung tungkol sa rosary, i-quote mo yung Matthew chapter 6 verse 7 dahil meron doon nakasulat na vain repetitions. Pag-atakihin mo yung paghihingi ng prayer kay Mama Mary at saka mga saints, i-quote mo yung John chapter 14 verse 6 pero out of context naman. Out of context talaga. Hindi talaga papasa sa historical at saka literary context. Kaya nagiging marites ang labas ng mga out of context talaga. Kasi yung marites, di ba, kung titingnan natin, yung marites bago siya magpakalat ng maling impormasyon, hindi niya pinapakinggan kung ano talaga yung pinaka source. Una at saka yung pinakahuli ng parang yung start at saka yung ending. Doon lang siya talaga kung saan lang yung nakikinggan niya. Di ba? Ganun ang ginagawa ng ibang gumagamit ng verses ngayon Magko-quote ng isang verse tapos hindi titingnan. Halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa. Doon sa Exodus chapter 20 verse 4. Ito yung pinaka-popular na verse Di ba? Parang nakakasawa ng pakinggan kaya ganun na lang palagi yung ginagamit, no? Sinasabi doon na huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan sa harap ko. In Hebrew, that is Lota Ase Lecha Pisel. Nung napag-aralan ko ang original text ng Old Testament, doon ko nalaman na iba talaga pag alam mo yung original text kaysa doon sa mga translations. Although yung Exodus chapter 20 verse 4, yung dalawang ang translation diyan merong graven images, merong idols. Pero parehong tama yan. Pero maiintindihan mo, aside from maliban doon sa makita mo yung original text, dapat titingnan mo yung context niya. Kasi doon sa verse 3, sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Yes. Sabi sa verse 3. Tapos sa verse 5, huwag kang sasamba or luluhod sa mga Diyos-Diyosan. So ibig sabihin, may tinutukoy na talaga ang Exodus na ibang mga Diyos na sinasamba. Para kung sisimplihin natin gagamitan natin yung context talaga, literary context plus yung original text, the word na pisel, doon sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5, ang ibig sabihin is, huwag kang gagawa ng larawan ng ibang mga Diyos para sambahin sila. Hindi siya sinasabi dito na bawal magkaroon or bawal gumawa ng mga imahen. Kasi kung titingnan mo, yung mga scholars mismo, na mga Protestant biblical scholars like Dr. Norman Geisler, doon sa page 7 ng book na The Big Book of Bible Difficulties, sinabi niya doon, further, not all images are idols. Maliban kay Geisler, isa pang Protestant biblical scholar, si Dr. Gleason Archer, doon sa kanyang book na The Encyclopedia of Bible Difficulties, in-explain niya doon, magiging idolatry lang ang isang larawan or images kapag talaga kinilala mo siya or sinamba mo talaga siya bilang Diyos mo. At alam ko, hindi natin ang mga Katoliko yan Tama. Kahit, diba?
Sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 213 sabi doon, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Alam natin yung word na veneration at saka adoration. Suggestion ko muna, minsan bago natin pakialaman yung Bible, dapat matuto tayo ng grammar at saka yung mga simple talaga na definition sa English, di ba? Kasi kung hindi natin alam yung mga simpleng mga terms pa lang dyan, pakialaman na natin yung Bible na mas matindi nga yung dyan eh. Halimbawa, isa sa mga pinapasalamatan ko na nakabalik talaga ako sa Catholic Church. Naintindihan ko yung tinatawag na lower criticism at saka higher criticism. Ano ba yung lower criticism? Yung lower criticism na sinasabi ay, in other words, textual criticism. Meron kasi, wala na kasi tayong mga ngayon, yung mga original manuscripts or tinatawag na autographs, di ba? Kasi yung ibig sabihin yung mga manuscripts na isinulat ng mga author, ng mga writers ng mga Bible, hindi na ngayon yun umiiral. So kaya meron tayong textual criticism para malaman natin kung anong text ng manuscript ang nagre-represent ng original. Kaya meron tayong Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, tapos meron tayong mahigit 25,000 manuscripts sa New Testament pa lang. So meron yung mga textual variants, kaya kailangan ng textual criticism para malaman yung anong nagre-represent ng original text. But of course, aside from textual criticism or lower criticism, may tatawag tayong higher criticism. Yun ang isa sa mga marami tayong magagaling na mga scholars dyan na kung ano talaga ang ibig sabihin ng author or writer ng book ng text na yan. Halimbawa, isa sa pinakasimple, hindi ito malalim, ito pang isa nito sa pinakasimple. Doon sa John chapter 2 verse 4, yung tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang si Mama Mary na babae, di ba? Isa yun sa mga minamali ng iba. Merong iba nagsasabi, hindi daw iginalang ng Panginoong Hesus ang kanyang nanay dahil tinawag lang na babae. Meron namang iba nagsasabi, kaya nga hindi namin tinatawag na Mama Mary si Mary kasi hindi naman siya tinawag ng Panginoong Hesus na na nanay or mom or mama. Pero kung titingnan natin, iba kasi ito ang isa sa mga problema, Brad Adrian. Marami ngayon ang nagbabasa ng Biblia, nag-i-interpret, ginagamitan talaga kasi nila ng view ng Pinoy. Nakalimutan natin na yung mga writers ng Biblia ay hindi po mga Pinoy. Iba po ang kultura ng mga Hudyo. Iba yon. Hindi ibig sabihin na dahil naisalin na ang Bible from Hebrew, Aramaic, and Greek, papuntang Hiligaynon, papuntang Tagalog, papuntang English, or Cebuano, uunawain na rin natin ito kagaya ng pagkaunawa ng Amerikano, ng Pinoy, o ng anumang nationality dyan na paano naisalin yung Biblia from original text sa kanilang lingwahe. Yung word doon na ginamit sa John chapter 2 verse 4 ay gunay sa Greek kasi yung New Testament isinulat originally sa Greek, pero yung conversation talaga doon kasi si Jesus Christ ay Hudyo, nagsasalita siya ng Aramaic language at yung word na ginamit is ata. Tapos sa New Testament doon sa Greek is gunay. Dalawa ang translations noon ay una madam, pangalawa babae or woman. Pero ayon sa mga biblical scholars, kahit sa panig ng mga protestanteng mga biblical scholars, kung titingnan nyo ang mga scholarly or exegetical commentaries nila doon, hindi sinasabi doon na hindi iginadang ng Panginoong Hesus ang kanyang nanay. Anong sabi nila? Magugulat ka. Sabi doon na yung paggamit ng Panginoong Hesus ng word na babae ay meron talagang love at respect. Hindi ito kagaya ng iniisip ng iba na dahil hindi siya tinawag na mama, hindi siya tinawag na nanay, tinawag na mami, wala nang pagkalang. So parang highest form siag. Oo. Respect. Alam mo ba, meron akong during nung last week bago nag Holy Week, no. Nagbabasa ako ng The Polish Biblical Commentary, yung pinaka-latest na isa sa mga commentaries na sa Catholic Church na nire-recommenda talaga ng niregalo sa akin yun ni Monsignor Freddy Villanes nung lumabas noon, binili yun ng mga approximately 8,000 pesos. Makapal yun eh. Binasa ko
Binasa ko yung commentary doon sa word na babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Di ba? Isa yun sa mga 7 last words. Napakaganda pala kung babasahin natin talaga yung view ng mga biblical scholars. Kasi, of course, yung disciple talaga ni Jesus na sinabihan ng Panginoong Hesus na narito ang iyong ina, disciple niya yun, di ba? Pero hindi lang siya disciple dahil disciple siya na sumusunod kay sa Panginoong Hesus, kundi naging disciple siya talaga dahil tinanggap niya si Mama Mary. Isang maganda doon na tingnan na, di ba, pag tayo ay mga anak na magalang or mapagmahal sa ating mga ina, tinatawag tayong mga mababait na mga anak, di ba? Ganun palagi yung sinatawag sa atin. Yes. So, sinasabi ko sa commentary na kapag naging tinanggap natin ang ating mga ina, talaga minahan natin, ginalang natin. Hindi na tayo tatawagin ng Diyos sa kanyang mga mata bilang mga mababait na mga anak, kundi disciple din. Ayan, napakaganda Titingnan mo yung yun lang pinakasimpleng talata na pag hindi mo alam yung higher criticism, pinakasimple lang yun pinakasimple, marami pang mga malalalim na magkakamali ka talaga sa pagkaunawa mo. Kahit yung sa John 14:6, babalikan ko yung context Sa John 14:6, yun ang madalas ginagamit against Catholic Church na hindi kayo pwedeng humingi ng tulong kay Mama Mary or humingi ng prayers. Tapos sa mga sabi doon, I am the way, the truth, and life. Di ba? Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya yung conclusion ng iba, sinasabi yan, hindi pwedeng humingi ng panalangin ng mga santo ni Mama Mary. Hindi naman sinasabi doon Yung John 14:6, sagot yun ng Panginoong Hesus sa tanong ni Tomas sa verse 5. Yes, nagtanong kasi si Tomas, hindi namin alam Panginoon ng daan. O sa sinagot siya. Hindi, yan ang problema. Dapat pag nagbabasa tayo ng Bible, isa sa pinaka-basic is, tingnan natin yung previous at saka yung after. Yun ang tinatawag na literary context, kailangan yun. Napakayaman ng Catholic Church when it comes sa ating sa kaalaman tungkol sa Scripture. Yung sinasabi ng iba na walang alam ang Catholic Church regarding sa Scripture, isang malaking kasinungalingan po yun. Kasi unang-una, meron po tayong mahigit 75,000 manuscripts sa Vatican Library. Kung meron tayong access sa internet, tingnan natin yung sa online, yung pinapadalhan ng mga pare na nag-aaral ng Scripture doon sa Biblicum. Meron silang mga subjects doon na mga malalalim talaga. Isa doon ang textual criticism. So kung titingnan mo may mga manuscripts, tapos kung titingnan natin, dami na tayong mga Bible na isinalin talaga ng mga scholars natin. Kung hindi alam ng Catholic Church ang tungkol sa Scripture, hindi titingnan mo lang doon pa lang sa kaalaman sa original text, sa Hebrew, sa Aramaic, sa Greek. Hindi mo masasabing walang alam ang tao kung hindi niya yung mababasa. Actually, ang mga scholars natin hindi lang nakakabasa ng Hebrew, Greek at saka Aramaic, kundi nakakapagsalin pang ito, nakakaintindi ng grammar. Ganyan katindi yung training ng mga scholars natin. In fact, may mga kilala ako mga pare dito na bago binigyan ng license sheet sa Scripture. Natawag nilalagyan ng dulo ng pangalan ng SSL. Meaning niyan is licensed in secret scripture. So natanong ko dito, isa sa mga pare na nag-aral doon, bago sila bigyan ng license, dadaan muna sila sa exam na pinapasalin yung Hebrew papuntang English. Pag hindi ka nakapasa doon, grabe. hindi ka bibigyan ng license sheet. Ganun katindi. Ganun katindi kalalim ang pag-aaral dito. Yung mga pag-aaral tungkol sa mga church fathers, meron din kaming dito si Father Berman Ibanez, magna cum laude yun sa Church Fathers. So maraming magagaling na dito sa atin sa panig natin. Masasabi ko talaga na of course napakaganda ng Biblia talaga ng pag-aralan. Mas iba siya kaysa sa doon sa ibang mga sacred literature, no? Kasi nung time na yung pinaka-challenge sa life ko na dumating yung tawag nito, parang na-confuse ako na nag-decide ako na wala na akong religion na sasamahan kasi lahat na lang ng religion gumagamit din ng Bible tapos iba-iba ang pakahulugan. I think kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 21 years old pa lang ako at that time. 43 na ako ngayon. Nung dumating ang time na yan, doon ako nag-start talaga nagbasa ng Biblia from cover to cover. Tapos binibigyan nilalagay ko sa notebook. So doon ko na-realize na
yung Bible pala na, yung pananampalataya pala natin, halimbawa, yung mga sabi ng Bible na, sabi ng iba na mali yung mga tungkol sa mga imahen. So nabasa ko 'to, hindi naman pala kontra ng Bible yung tungkol sa mga images. Ang ano doon, ang kinukumpara yung mga tungkol sa Diyos-Diyosan. O, tapos nabasa ko rin, hindi naman mali lahat ng mga pananalangin paulit-ulit. Tapos nabasa ko rin, hindi naman pala hindi naman pala mali yung panalangin sa mga patay. Now, baka sabihin na, kasi yung ginagamit ko lang naman yung sa 2 Maccabees chapter 12 verses 43 to 45, wala naman yan sa Bible. Actually, pwede natin patunayan yan na kahit yung mga biblical scholars na mga Protestante naniniwala mismo doon sa Deuterocanonical books. Pero ito lang, doon sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18, yung kay Onesiphorus, pabiyang brother, merong dalawang biblical scholars doon na mga kilala talaga, katulad ni Barclay, no? Ni Barclay. Naniniwala siya na nag-pray talaga sa kanyang komentary, no, sa book ng 2 Timothy. Naniniwala siya na nag-pray talaga si Apostle Paul kay Onesiphorus na patay na. Biblical scholar yan, Protestant yan. Oh, napakaganda na hindi ko pala natapos kanina, no, yung tungkol kanina sa books. Si Dr. Leigh Martin MacDonald, isang magaling, kilala, nire-respetang Protestant biblical scholar. Siya yung siya yung editor ng The Canon Debate na libro. Makapal yun. Nung binasa ko yun, nagulat ako. Pati ikaw rin, Brad. Kumuha ka ng sige. Alam mo ba na, di ba naniniwala tayo na wala pang Bible meron ng church? Yes. Pero yung mga matake sa atin, hindi naniniwala doon, di ba? Tama. Pero si Dr. Leigh Martin MacDonald, naniniwala na wala pang Bible, meron na talagang church. Hindi niya lang binabanggit kung anong church yun. Oo. Tapos sabi niya, meron munang naunang tradisyon. May tradisyon muna, bagong scripture. Ayan. Tapos, sinabi niya doon, marami akong basta pala maging hindi ka lang maging patas ka lang sa iyong paghahayag ng katotohanan. Kahit protestante ka pala, hindi mo pala matutunan talaga kung ano talaga yung nangyari. Tama eh. Pero yung tanong ko nga sa'yo, bro, bakit may mga protestante based sa pagkakilala mo sa kanila, iba't hindi pa rin sila lumilipat sa simbahang Katoliko? Pasensya na kung nakalimutan ko sagutin direct. Siguro na-excite ako. Okay lang. Ang ganda ng mga sinabi mo. Hindi, ayokong husgahan or ayokong magbigay ng sarili kong konklusyon doon sa kung ano talaga ang reason ng iba. Pero batay doon sa mga nakausap ko sa personal, ha? Batay doon sa nakausap ko sa personal. Ito, totoo to, ha? Hindi ko lang bibigyan Meron ako nakadiskusyon na isang pastor, kaibigan ko rin, pero hindi ko alam, no? Pastor siya ng, hindi ko bagitin yung pangalan. Basta protestanteng pastor, nag-discuss kami about sacred images. Lahat ng mga talata na ginagamit niya, no? From Exodus chapter 20 verse 4, Psalms chapter 115 verses 4 to 8. Kasi alam ko yung iba hindi pa rin naniniwala, quote pa rin eh. Acts chapter 17 verse 29, lahat ng mga talata mula sa Bible na pinipresent nila para patunayan na bawal ang lahat ng mga imahen. Doon ko na paano sa kanya mali ang pagkaunawa. Sabi doon lumabas na hindi mali ang mga imahen, hindi masama ang mga imahen pag hindi ito sinasamba. Sa mga tinanong ko, isa sa mga tinatanong ko palagi is, yung ancient people talaga, paano nila talaga sinasamba yung mga imahen? Halimbawa, isa doon is yung mababasa natin doon sa Hosea chapter 14 verse 3 na tinatawag talaga nila na yung mga Diyos-Diyosan talaga, yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosan, tinatawag talaga nila na kayo'y aming mga Diyos. At sa kasaysayan, kahit ikaw tanungin kita, siguro wala ka pang naririnig na isang matinong Katoliko na tinatawag talaga ang imahen or habang nakaharap siya sa imahen ng mga santo, ay sinasabi niya na ikaw ay aking Diyos. Walang tatawag ng ganyan, walang ganyan. No. So, nang natapos ang diskusyon namin, na-realize ng pastor, kasi yung diskusyon namin, friendly, walang sigawan, walang initan ng ulo, yung lang talaga parang academic style ng apuawan. Tinanong ko siya, sabi ko, Pastor, babalik ka na ba sa Katoliko? Sabi sa akin ng pastor,
Siguro, Brother Dwayne, tutulong lang ako. Parang nag-excite ako doon sa sinabi niyo tutulong. Pero siguro kung babalik ako, alam mo naman, meron akong sinusuportahan. Iwan ko kung anong ibig niya sabihin doon. Pero Gets ko na. baka meron siya talagang nakukuha doon, kaya ayaw niyang bumalik sa atin. Kasi naman, honestly, alam natin, we all know na dito sa Catholic Church, nagtatrabaho tayo dito ng libre. Wala tayong sahod, di ba? Wala tayong sahod. Yan. So, medyo challenging nga. So, yun ang sagot sa akin ng pastor na nakaharap ko, nakausap ko na. Nakita niya naman, mag-grace siya sa akin na hindi bawal ang mga imahin pag hindi ito sinasamba. Actually, marami na ako nakausap, Brother Adrian, isa pa, no? Baluarte mismo to ng mga protestanting pastor. Nakasama ko pala si Sister Leonor during that time. Medyo bata pa siya. Alala niya to. Sa lugar ito ni Sister Leonor, no? Sama ko yung mga youth, pumunta kami doon. Sa church mismo, sa loob mismo ng church sa Baluarte ng mga pastor. Kung hindi ako nakakamali, meron yatang 7 mga pastor ang naroon. Hindi sila nagsama may isang membro lang yata na sinama nila doon. Pero hindi sila nagsama ng mga yung tinapik namin tungkol talaga sa mga images. So pinadiscuss ko during cross-examination, tinanong ko sila doon kasi tanong ko sa cross-examination, doon sa representative nila, sabi ko, napag-aralan mo ba talaga pastor yung Bible? Sabi niya, oo. So pinalabas ko sa pastor yung Hebrew text ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5 yung pinuquote niya. Sabi ko, pwede mo bang mabasa ito tapos ipaliwanag mo sa amin? Hindi niya mabasa. Sabi ko, akala ko ba napag-aralan nyo? So, ibig sabihin, translation ng talagang binasa nyo. Hindi yun talaga yung scripture. Nagkaroon ng nagkainitan kasi hindi na nga makasagot. So, nung time na yon nakialam na yung ibang mga pastor, pinagtulungan na ako. Pero sa awa ng Diyos, sinikap ko talaga maging kalmado kasi Baluarte talaga. Baluarte nila. Tapos puro pa mga babae mga kasama ko. Oo nga pala, si Mr. Curious Catholic, kasama ko rin during that time. Si Denz, oo. Kasi dalawa sila, alam nila yan. So parang nakuyog kayo nun? Hindi, nag-iingat lang kami na lalabas talaga kami na walang masasaktan doon. Pero mababait naman yung mga pastor na yun. Mababait naman sila. Actually, alam mo, kulang na lang mangdaya yung pastor eh. Kulang lang. Kasi nag-quote siya ng New Testament para i-quote sa akin yung Greek text ng word ng idolon. Yung counterpart ng word na pisel, yan ay Diyos-Diyosan sa New Testament. So, may pinakita siyang lexicon, yung binasa niya lang, image. Sabi niya, wala na tayo dapat sabi niya, kasi tinatanong ko siya, lahat ba ng images makukonsider natin na idols? Yun ang tanong ko sa kanya. Kasi pag sinabi mo lahat ng images ay idols, tutol ako doon. Pero pag sinabi mo na hindi lahat, tama ka. Kasi hindi lahat eh. Totoo yun. Yes. So, gusto niya palabasin na ang mga images idols. So, gumamit siya ng Greek text, pati lexicon, kulang lang ng daya. Nabasa, nalaman namin na yung meaning ng idolon ay image siya para sa worship. Hindi niya binasa yung worship na word. Binasa niya lang yung image. Napuna. Sister yata yung na-mention eh. Nabuking siya doon, napahiya siya. Kasi, totoo naman talaga, yung image talaga, worship, idolatry talaga yun. Pero pag hindi naman siya worship, walang problema doon. Alam mo ba, nung sa bandang huli ng usapan namin, yung isang pastor doon, napaka-humble. Inamin niya, sabi niya, nagpapasalamat kami, Brother Dwayne, kasi nilaliman yung pag-explain. Sabi niya, maliwanag na hindi pala lahat ng images ay masama. May tinuro siya eh. Doon sa loob ng simbahan nila na may image pala doon. Kaya nito, pag winnership natin yan, may image pala. Yan ay Diyos-Diyosan. Sabi ko, yan ang punto. Pag sinamba mo yung images, yung mga image, mali yan. Pero hindi pa rin sila hindi pa rin. Marami akong nakausap ko, Adrian, na naka-realize. Para nakita talaga nila na mali yung pagkaunawa nila. Pero hindi, for some reasons, yung kanilang maybe pride. Yan din pansin ko. Or isa sa mga possibilities ay income talaga dito talaga sila income. Magiging challenge kasi lumipat sila sa atin dito eh. Pero meron namang iba na talaga na nagpapa-convert talaga. Of course, marami tayong mga kaibigan dyan
part na talaga, no? And I hope patuloy silang mag-inspire ng mga kapatid natin na bumalik sa Yeah. And speaking of conversion, Brother Dwayne, so paano ba nangyari yung sinasabi mong naging conversion mo ng mga panahon na yun? Hindi naman ako bininyagan doon, pero naging harsh talaga ako na isang anti-Catholic during that time. Anti-Catholic. Oo, nung napasama ako doon sa isang sekta na Protestante. Hindi ko i-mention, but sorry ha. Basta Protestante Sure. siya na grupo, nagpapakilalang Christian. Actually, dalawang grupo yung mga yan eh. Meron palang, dito ko lang nalaman during sa ecumenical meeting namin na meron palang mga grupo nito na mga liberal at merong conservative. Yung mga conservative, ito yung mga matindi tumira sa atin ng atake. At ito nga yung napasukan. Doon ako na-influensya na mag-memorize ng mga verses, mag-atake, especially sa mga images. Dinidebate ko yung mga kasamaan ko dati sa community kasi sumama ako sa isang community na wala akong alam. Yan, kaya kailangan talaga doon sa mga Catholic natin na mga kababayan, dapat talaga alamin natin yung pananampalataya natin. Hindi tayo dapat makontento lang na nananalangin tayo, nagdadasal. Of course, kailangan yun, no? Diba dapat kailangan talaga natin na pag-aralan o alamin ang ating pananampalataya. Kasi para din naman sa atin. Oo, especially doon, halimbawa, ayaw mo ng discussion, ayaw mo ng debate, ayaw mo ng palitan ng pag-uusap doon sa ibang sekta. Okay. Pwede mo maiwasan 'yon. How about dumating time sa pamilya mo mismo, 'di ba? Ikaw mismo tanongin sa sarili mong family. Kanino mo ituturo 'yon? Obligation mo 'yon eh. Oo, kailangan mong pag-aralan 'yon. And then nung time na 'yon, doon ko napatunayan na yung grupo na yon parang pinipili lang yung mga verses talaga na binabasa. Especially pag sinabi nilang, hindi na kailangan yung good works. Hindi na kailangan yung good works. Dapat faith alone. Especially, madaming talata ang rumerepute ng faith alone. Example, yung sinasabi nilang hindi na kailangan, faith alone lang, no? Yung talatang 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Mababasa natin doon na sa pananampalataya dagdagan ng kabutihan. Sa kabutihan dagdagan ng pag-ibig. Yung word na dagdagan, sabihin kulang or add. So mali nga ang faith alone. Kaya hindi ko pinagsisihan na umalis ako doon. So habang tumatagal sa Catholic Church, maraming mga teachings na kahit ngayon na nakapag-aral ako ng mga sa textual criticism sa ancient languages. Dito ko nalaman na maraming mga bagay ang rumirepute talaga doon sa mga paniniwala at pag-aaral ng ibang mga sekta. Halimbawa, yung sabi nilang bawal yung mga crucifix, bawal yung mga lahat ng mga imahen. Kanina pinag-usapan ito yung imahen. Kahapon, actually, matagal ko kasi nagtrabaho ako sa Center for the Study of New Testament Manuscripts under kay Dr. Daniel Wallace, isang kilalang Greek grammarian or Protestant biblical scholars to sa mga manuskrito. Inassignan ako doon ng manuscript na 14th century manuscript na iba ang text kaysa sa normal sa ibang mga common manuscripts na kailangan mo pa talagang tingnan yung chart ni Bruce Metzger para maging familiar ka doon. So yung ginagawa ko doon, titingnan ko, lalagyan ko ng verses para yung mga scholars na nagre-research o mga students from other universities, makita anong book ito, anong gospel ito, anong chapter or verse ito. Ginagawa ko. So dahil doon, nababasa ko rin yung mga manuscripts doon kasi hindi lang enough na marunong ka magbasa ng Greek. Iba yung Greek text na binabasa natin ngayon doon sa Bible at saka yung sa manuscripts kasi merong mga uncials, mga capital letters, tapos merong iba-ibang mga style ang mga scribes na sumulat ng manuscripts. So doon ko nakita sa page 75 or Bodmer Papyrus na isinulat ng 3 siglo, doon sa Luke 14:27 na kung basahin is basta si tons tauron or sa New Testament is carry the cross. Yung cross doon, ito ang maganda Yung cross doon, hindi siya kapareho nung mababasa sa Codex Vaticanus at saka sa Codex Sinaiticus at sa ibang mga scripts kung saan mababasa yung Luke 14:27. Kasi nakalagay doon, meron siyang staurogram. Anong staurogram na ito? Itong staurogram na ito, makikita mo na parang image siya ng tao na nakabayubay sa cross. So, mas kilala siya na image ni Jesus Christ sa cross.
So yun, rumirepute yun sa sinasabi ng iba na lahat ng images masama, at saka rumirepute din ito sa sinasabi ng mga kapatid nating mga Jehovah's Witnesses na hindi namatay ang Panginoong Hesus sa cross kasi di ba naniniwala na gano'n. Tapos rumirepute ito sa, kung naalala mo, I think, hindi ko na maalala, no, anong year ngayon na may mga kapatid tayong tumakbo ng senador na gusto niyang ipatanggal yung mga crucifix sa hospital. Ano yan? INC yan. I think hindi siguro, marami naman tayo diyan mga kapatid sa... Parang yung panahon ni Bongbong yan eh. Bongbong Lenny ata, kasabay siya doon. Marami tayong mga mga kaibigan dyan na INC, si Caramel Parva, nakausap ko din yan sa personal. Marunong din yan ng Greek. Siguro hindi lang siya kumonsulta doon bago siya kasi diyan sa Luke 14:27 sa early manuscript na yan, merong staurogram yung So hindi agree si Brother Ramil Parva do sa pagtanggal ng crucifix sa mga ospital. Hindi ko lang alam, pero siguro kung nabasa yan ni Caramel Parva yung Luke 14:27 kasi marunong naman siya ng Greek. I'm sure siguro makakabasa naman din siya. Maliban na lang kung hindi siya marunong magbasa talaga ng manuscript. Iba kasi yung pagbasa ng Greek text talaga nung sa Greek Bible kaysa doon sa manuscript. Mahirap-hirap talaga yung sa manuscript. Buti lang sa awa ng Diyos, nakakaunawa tayo na. So, yung staurogram na yon, na isang suporta yon sa paniniwala natin na yung mga crucifix natin, napakahalaga talaga. Yung mga images ni Jesus Christ sa cross, napakahalaga talaga. Yan ay rumirepute doon sinasabi ng iba na yung mga lahat ng images ng Catholic Church, yan ay Diyos-Diyosan. Yan. So kung gusto nyong ipatanggal pala, kung gusto niyo palang sunugin, bakit hindi niyo naman sunugin yung 3rd century manuscript? Kasi may staurogram yan. Ito sana na-promise na ako, ipopost ko sana ito sa Facebook. Sabi ng iba, dapat Bible alone lang or tawag doon, sola scriptura. Ang problema doon sa sola scriptura, saan mo binata yung sola scriptura mo? Sa translation? Sa translation na lang. Paano yung Papyrus 75 na 3rd century manuscript? Doon para sa Luke chapter 16 verse 19 ng Bodmer Papyrus sa 3rd century manuscript, yung pangalan ng mayaman, pamilyar ka doon, di ba? Yung kasama ni Lazarus, yung mayaman doon. Alam mo ba, Brother Adrian, kung anong pangalan nun? Ano, bro? Si Noyes. Parang kinukunik nila doon sa Nineveh. Noyes ang pangalan niya. Doon mismo sa Bodmer Papyrus sa P75. So, ipopost ko yan. Ayan, Hindi yan mababasa sa mga Bible, sa mga translation natin ngayon. Paano mo yan sasabihin na sola scriptura ka dyan? Dahil nandyan yun sa Itong mga commentaries ng mga Protestant biblical scholars sa subject ng textual criticism, para makabalik tayo sa original dahil wala tayong original manuscripts, gumagamit sila ng mga quotations ng mga church fathers. Kita mo? Sumasapalpal na yun mismo sa sola scriptura. Bakit hindi nyo kayang isolve yung problema sa textual criticism, nagamit lang mismo yung scripture. Kasi nga, yung mga scripture natin ngayon, meron siya mga intentional at saka unintentional errors. Yan. So baka meron tayong mga nakikinig dyan na mga kaibigan, mga Muslim, baka gamitin nyo yung statement na sinabi ko. For your information, yung Quran, yung Quran mismo, meron ding unintentional error sa textual, textual criticism. Kaya pareho lang, patas na. Kaya may textual criticism tayo para malaman natin kung aling text yung nagre-represent kasi wala na tayong original manuscripts. Yung quotation sa mga church fathers, malaking tulong yun para sa mga biblical scholars para malaman kung aling text ang nagre-represent ng original manuscripts. Yung gumagamit nun, ng mga Catholic biblical scholars, pati mga Protestant biblical scholars. And by the way, yung si Dr. Lee Martin McDonald pala kanina na nagsulat ng The Canon Debate, alam mo ba kung sinong professor nun? Ito kasi sinasabi ng iba na yung mga Katoliko walang alam sa Biblia. Sabi niya, masakit yung tenga, masakit sa tenga pakinggan yung word na tanga, bubo. Actually, sa totoo lang, yan ang nagtulak sa akin talaga para pag-aralan ng Catholic Church. Dahil nabasa ko yan, na pinost mismo yan sa social media, na mga Katoliko, mga bubo sa Biblia o tanga.
Nabasa ko talaga Wow. yun. So yun ang nag-inspire sa isa sa mga nagtulak sa akin para pag-aralan, na sabi ko, patutunayan ko talaga na darating ang time dito. Kasi ako, pabubulaanan ko yan na hindi lahat ng Katoliko, of course, aminado tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Biblia. Pero hindi lahat ng Katoliko, hindi mo masasabing walang alam sa Biblia. Halimbawa, ito na lang ha, meron tayong dalawang mga scholars na nagtuturo sa Notre Dame. Nakausap ko ito before sa email, si Dr. Eugene Ulrich, yung isa sa mga translators ng New American Bible Revised Edition at isa sa mga expert din sa Dead Sea Scrolls. At saka si Father Brian Daly, isa sa mga expert fathers. Alam mo ba kung mga students ng mga to, merong kilalang Protestant biblical scholar na kinukote ngayon ng mga Katoliko sa social media, na siya nagsabi na kung walang Catholic Church, walang Bible. Siya si Dr. Peter Flint, isang Protestant biblical scholar na translator din ng Dead Sea Scrolls from Hebrew into English. Siya po ay isa sa mga students ni Dr. Eugene Ulrich. Katolikong biblical scholar, ang kanyang student ay Protestante. Dr. Gilbert McDonald, isa ring sikat or nire-respetong Protestant biblical scholar, pero ang kanyang isa sa mga professor siya ay si Father Brian Daly, isang Catholic priest. Ngayon, isa sa malaking katotohanan na pwedeng magsupalpal ito sa mga nasasabi na walang alam ang mga Katoliko sa Biblia. Kung walang alam ang mga Katoliko sa Biblia, bakit magpapaturo yung mga sikat na mga scholars nito sa mga scholars natin? Mga pare, tama. Papayag ka ba na maging estudyante ng mga walang alam? Hindi lang ito basta-basta mga scholars to, si Dr. De Martin McDonald. Actually, ini-interview ito ng mga sikat na mga kilalang mga Protestante pagdating sa usaping mga sa canon, no? Sa canon sa Biblia. Tapos si Dr. Peter Flint tungkol doon sa mga texts si scrolls. Napakayaman ng maraming, kaya lang humble talaga yung mga scholars natin. Nakaka-inspire. Grabe, habang nakikinig ako sa'yo, brother, ang dami ko nalalaman eh. I mean, malalim, pero pag hinihimay-himay mo, parang the more we know, the more we need to learn talaga eh, di ba? Bilang isang Katoliko. And we're grateful na nandyan ka, Brother Dwayne. May mga times ba na nakipag-engage ka sa mga debate? Oo, naka-engage ako sa mga, kung hindi ako nagkakamali, meron na siguro mga mahigit 10 ng debate. Yung isa kong last ko na debate yung sa INC kay Karine Panoncillo, yung General Secretary ng INC. Iwan ko lang kung hindi ako sure kung General Secretary pa siya until now. Siya yung naka-debate ko in Hiligaynon conversation. Public debate to, brother. Public debate. Kaya yan sa Civic Center during I think that was October 28, 2017. Nasa nasa YouTube yung debate namin. Kaya lang, unfortunately, walang subtitle. Kaya maraming minsan nagsasabi niya na talo daw ako o ano. Actually, naiintindihan ko yung mga INC na mga kapatid natin kasi kahit yung sa debate niya ni James White at saka sabi nila, talo pa rin si James White. Pero nire-respeto yung mga nakakaintindi talaga ng malaliman doon at nakapag-aral, makapagsasabi talaga kung sinong talo doon. Pero anyway, ang sa akin doon, hindi importante kung sino, hindi ko iniisip yun yung sa akin yung maka-learn talaga sila. Maka-learn talaga sila. Aminin man nila o hindi, may na-learn talaga sila during the debate. Pag ikaw ba nakikipag-debate, ano usually preparation na ginagawa mo, bro? Unang-una, dapat alam mo talaga yung topic. Alam mo talaga kung ano yung mga talatang ibabato sa'yo. Oo, alam mo talaga kung paano mo i-counter yun. Tingnan ko yung original text talaga ng halimbawa doon sa John 1:1. No? Hindi lang sapat doon kasi na sinabi na ang verbo ay Diyos. Yung tapos ng usapan. Kasi hindi sila naniniwala na Diyos talaga si Kristo eh. So titingnan mo yun kasi ginagamitan pa yun ng iba na hindi naman yan Diyos kasi walang definite article sa Greek yan. Pero yan, i-explain ng mabuti doon. Doon sa debate namin, hindi doon nakasagot talaga ng maayos doon sa tanong ko sa kanya kung common ba yun na sa grammar o sa syntax ng Greek. Yung iba hindi nakakaintindi kaya bakit pa daw ako mag-Greek kasi Ilonggo naman. Well, hindi pwedeng gano'n, no? Doon na lang tayo magpo-focus sa
kung ano yung, although gumagamit naman tayo ng ng iligay noon during that time, pero kailangan talaga dalhin ko to doon sa original text kasi para malaman natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga right. Ikaw bro, sa personal experience mo, ano ba dapat ang goal ng debate? Kasi 'di ba usually nakikita natin, napapansin natin sa mga debate minsan online na ginagawa or social media, parang nagkukos siya ng division, hate, parang gano'n, yung gano'n, yung nagmasyadong emotional iba. Ano ba dapat? O ano man yung pamamaraan ng mga kapatid nating iba, nirerespeto ko yun. Pero sa akin to sana wala naman. Of course, pinapakinggan ko rin yung kung ano yung advice ng mga obispo. Direct dito sa Capiz, napakapalad dito ng mga apologists kasi yung mula kay Cardinal papunta kay Archbishop Victor Bendico, suportado talaga yung apologetics ministry dito. Very supportive yung mga pare dito. Kasi alam nila, kaya nga yung seminary namin dito, Santa Maria Mother et Regina Seminarium, yung major seminary sa Caga, sa Archdiocese ng Capiz, meron kaming subject na apologetics. So, dati ako professor doon, nagtuturo ako sa mga seminarista. Galing. Kaya lang, nataon na during nung time ni Cardinal, ang daming projects, ang daming assignments, hindi ako makatanggi. Ngayon nga lang ako nagtanggi nung si Bishop Bendico na yung sabi ko yung kaya ko lang gagawin ko kasi ako na work, so hindi ko na kayang lahat na gawin yung lahat. So yung kaya ko lang. Now, actually, during the time nung bago ang debate, kaya may mga advice sa akin si Cardinal during that time. Sabi niya, Advin ko yan, Advin ko lang. Sabi niya, sagutin ko lang yung tanong, sa kanila na yun kung maniniwala sila o hindi. Basta with love. Tapos, dapat yung, parang gusto mong nangyari ng mga simbahan natin kasi sa debate. Actually, hindi naman kasi talaga kinukontra talaga ang debate. Pag yung tunay talaga na debate. Ganda nun. Na professional. Basta yung punto is dapat parang academic ang style ng approach. Academic. Yes. Yung parang sa ibang bansa yan. Actually, recently meron akong gustong, hindi lang matuloy ito, meron akong kaibigang pastor, meron siyang doktor, meron siyang, sinabi ko sa kanya na magkaroon kami ng discussion, pero ng academic style, yung mga moderator, yung pastor na Baptist na kaibigan ko rin, okay din sa kanya, kaya lang hindi natuloy siguro dahil busy. Sabi ko, maganda yun kasi dapat talaga maganda yun sa academic talaga na approach ng debate. Walang sigawan. Pati yung mga mismo, yung mga audience mismo, makinig para kasi kung nakikinig ka, may mali-learn talaga ka sa mga nagsasalita. And of course, yun, yung mga talaga natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na of course makarealize din yung mga nakikinig na may possibility na ma-convert. Ganda nung brother. So, at the time ng debate ni Father Darwin na daming nagpa-convert, of course, hindi dahil magaling si Father Darwin mag-debate or I really believe na dahil rin sa gabay at sa biyaya ng Espiritu Santo na nag-touch ng mga puso ng mga tao na ma-realize talaga nila yung katotohanan. Actually, yung sa desire nung nakikipag-debate, hindi para magpasikat, no? Hindi para kasi ang problema doon kung halimbawa makikipag-debate ka, nakatatak sa isip mo, para maging sikat ako, para tingalain ako, para kilalanin ako na pinakamagaling akong magaling. Pinas, parang ganyan. Doon pa lang doon pa lang mismo, alam na natin sa ating mga sarili na hindi na yung gusto ng Diyos eh. Pero kung ano ba talaga ang pinakalayunin mo bago ka mag-debate, gusto ko na mapahayag yung katotohanan, tanggapin man nila ito o hindi, no? Para mabigyan sila ng opportunity na makapagkita, na i-touch ng Holy Spirit yung kanilang mga puso na makita nilang katotohanan. Yung conversion lang kasi yung pinaka-important dito is yung win natin talaga ang kaluluwa ng mga tao. Soul. Hindi sa praise, papuri ng tao sa'yo dahil sa galing mo. Magiging ipokrito ako kung hindi ko aaminin na masarap sa pakiramdam kung tama. Yeah. Pero dapat maging aware din tayo doon na yung lahat ng nasa atin, kagalingan natin, karunungan natin, lahat ng abilidad natin, hindi ito sa atin. Kaya nga ito alam mo ba nung
during debate namin ni Karen Panunsilio, ano ang isa sa mga tanong niya na sabi nila hindi ko daw nasagot. Pero actually, hindi lang talaga nila matanggap. Kasi naghahanap sila ng letra por letra. Sa mga scholars kasi, hindi pwede yung word concept or word idea fallacy. Yung gusto mo, dapat makita mo yung exact word sa Bible. Yan ang estilo ng iba dapat mabasa ng letra por letra. Ngayon ang tanong niya sa akin, saan daw mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos? Yun ang tanong niya sa akin. Well, hindi ko siya gamitan nung English, yung Aramaic Bible in plain English. Sa John 8:58 nakasulat doon na sinabi talaga doon ng Panginoong Jesus na ako ay Diyos, parang ganun sa English, no? Pero hindi ko siya gagamitan nun kasi magiging questionable naman sa Greek kasi ginagamitan ko nga siya ng Greek text tapos gagamit ako nung na pwede maging questionable. Kaya sinagot ko siya kung ano talaga ang pinaka-meaning kung bakit hindi mo mababasa sa Biblia na sinasabi ni Kristo na ako ay Diyos. Unang reason, sa Jerusalem Talmud, doon sa mga ng mga Hudyo. Alam to na sa mga tradisyon ng Hudyo. Automatically magiging sinungaling ka kapag ikaw ay isang Hudyo na sinabi mo na ikaw ay Diyos. Dapat alam ito na gamit ng ganyan kasi sa tradisyon ng mga Hudyo bawal yan. Kaya hindi sinabi ng Panginoong Hesus na ako ay Diyos, word for word. Pangalawa, sabi niya sa John 8:54, gusto ko lang i-connect to, brother, sa yung dapat yes. Si Jesus Christ yung pinaka-perfect example talaga ng humility. Sa John 8:54, sinabi niya na hindi dapat ako ang magpaparangal sa aking sarili. Ang magpaparangal sa akin, ang Ama. Kasi doon sa Kawikaan or Proverbs chapter 27 verse 2, bawal yung magbuhat ka ng sarili mong bangko. Kaya tama yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John 8:54 na hindi ako ang magpaparangal sa aking sarili, ang nagpaparangal sa akin ang Ama. Kasi pinarangalan talaga siya ng Ama Saan? Doon sa Hebrews chapter 1 verse 8. Anong tawag sa kanya ng Ama? Sabi ng Ama sa anak, ang iyong trono o Diyos. So tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Yes. Ngayon, sasabihin naman ng iba, maling salin yan. Dapat hindi your throne, O God, kundi God is your throne. Ito, nakalimutan ko. Ang ganda ng yung mga kapatid natin mga INC, mga kaibigan ko dyan. So, alam ko, paborito ng mga kaibigan natin na INC, yung Lamsa translation. Oo. Yung sa Lamsa translation, Hebrews 1:8, nakasulat doon is, your throne, O God. So kung sasabihin na maling translation yon, hindi sila consistent sa sinasabi nila na accurate yung Lamsa. Kasi pagdating doon sa Acts 20:28 ng Lamsa translation, Church of Christ na nakasulat doon, ginagamit nila yun sa kanilang doktrina na patunayan na yung kanilang iglesia ay biblical. Pero doon sa Hebrews 1:8, sumusuporta yun na sinatawag ng Ama ang anak ng Diyos. Anak pa rin, pag sinabi nilang maling translation yun, bago mo sabihin na maling translation yan, alam mo muna yung Syriac. Original text ng Syriac. Yung translation ng Nilamsa, originally nasulat yan sa Syriac. Yung grammar ng Syriac doon sa Hebrews 1:8, sumusuporta talaga sa your throne, God. Wala siyang tawag nito ng basta sumusuporta talaga siya sa your throne, God. Hindi siya sumusuporta sa God is your throne. Napaganda ng pinaparating sa atin na tunay talaga na Diyos si Kristo. Kaya lang hindi pa rin sila naniniwala kasi sasabihin naman nila na isa lang ang Diyos, hindi pwedeng dalawa ang Diyos. Of course, hindi natin na sinasabi na dalawa ang Diyos, no? Yeah. Kasi in Trinity, isa lang yan Pero tatlong persona. Sa John 10:30, napakaganda ng ibig sabihin doon ng Panginoong Hesus kahit sa Greek natin, especially sa Greek text, sa original text nung sinabi doon sa John 10:30. Sabi niya na ako at ang Ama ay isa, or sa Greek ay ego kai ho pater hen esmen. Word na hen doon, medyo malalim to, pero okay, gusto kong ipapansin. Sure, bro. Yung word doon na hen, na ang katumbas ay one or iisa sa ating wika, yun ay neuter sa grammar ng Greek. Kasi may tatlo yun
masculine highs, at saka feminine mia. So sa mga biblical scholars, sa mga dalubhasa sa wikang Griego, nung gamitan ng hendon, ibig sabihin magkaiba ang person ng father kaysa sa son. Kung ang ginamit ay masculine highs, tama yung mga nagsasabi na yung ama, yun din ang anak. Kasi meron tayong mga kapatid na paniniwala ay gano'n, na yung father at saka yung son, same lang sila na person. Pero itong Greek text nagsasabi na ibang person yung father, ibang person yung son. Tapos yung mga biblical scholars nagsasabi din na sa commentary nila na ibang person sila, pero yung ibig sabihin ng iisa sila doon, iisa sa pagka-Diyos. Pero hindi iisang person. So yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang interpretation doon ay iisa sa layunin. Wala tayong magagawa doon kung yun ang kanilang ang pananaw nila. Pero yung sa atin, hindi lang grammar ng Greek ang pinag-uusapan natin dito, pati yung view ng mga scholars. Kung maniniwala ka lang naman talaga tungkol doon sa reliable talaga na information, well, doon ako mas maniniwala at sasangguni sa mga dalubhasa talaga na nakapag-aral. We are learning. I mean, lalo na ako sa mga sinishare mo, very mind-blowing. Well, hindi ko pa talaga masasabi talaga na expert ako. Para sa akin, marami pa akong dapat matutunan. Para sa akin, maliit lang yung ayokong sabihin na expert ako yung pinaka... sometimes sabihin dyan ng iba na meron dyan nagsasabi na ako daw ang isa sa mga salistahan nila. Para sa akin, parang nakakaramdam ako na hindi ako worthy. Para sa akin, talagang happy na ako doon na tumulong sa iba, sa mga nagtatanong, at doon sa mga may tiwala sa akin. So tumutulong na. Para sa akin, dami pa akong kailangan na matutunan talaga na as a whole, no? Kasi sa Catholic Church, dami pa dapat matutunan talaga. Dami pa dapat matutunan. Yeah. At doon sa mga gustong magtanong, halimbawa, no, kung medyo complicated yung tanong niyo, mga medyo technical na or mga medyo kailangan ng malaliman, pwede niyong email ako sa brotherdwayne7@gmail.com. Basta may po ako, may time po ako, especially weekend, sasagutin ko po yan. So, paki-copy. Ilalagay ko yan. brotherdwayne7@gmail.com. Paano ka naman na nakikipag-usap sa mga atheist or agnostic tungkol sa pananampalataya? Well, hindi pa ako nakaranas na nakausap ko yung mga agnostics. Pero sa atheists, meron akong karanasan. Tito ko mismo. Tito ko. Actually, doon ko, yung hindi lang naman tagisan ng, kasi matalino yung tito ko din eh. Hindi lang pala sa personal ko na experience sa pakikipag-usap sa isang atheist, so hindi naniniwala sa Diyos. Kasi matalino din sa pagdating sa science, nung magtatalo kami tungkol sa kaalaman, hindi nagpapatalo eh. Kahit na corner mo, hindi na. Pero alam mo kung anong nakikita ko doon. Aside from prayers, nakikita ko doon na dapat pala may paramdam sa kanila na yung love na tinatawag. Kasi mayroon ako mga na-encounter na mga atheists na hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi dahil napatunayan talaga nila na walang Diyos, kundi mismo dahil doon sa kanilang mga tampo, sa mga nangyari sa kanilang buhay. Anong tito ko, kasi nawalan siya ng trabaho, yung malaking opportunity sana sa kanya na sa kanyang buhay, hindi natuloy. Tapos yung love life niya, nagka-problema siya sa love life niya. Doon nag-umpisa, hindi siya naniniwala na may Diyos. Oo nga, oo. So dapat titingnan mo, bawat atheist pala, may iba't ibang reasons kung bakit naging atheist sila. So susundan mo doon. Hindi na naman tagisan ng talino doon ang na pag-aralan mo yung mga kay Thomas Aquinas na argumento against that. Kulang yan eh. Dapat titingnan mo pa yung kung gusto mo talaga maparealize talaga sila. Tingnan mo yung history ng paano sila naging atheist. Kaya lang, depende naman, halimbawa, yung sa mga online talaga na nakikipag-usap, mahirap naman yun. Pero doon sa mga mamipit talaga natin sa personal na mga atheist, maganda doon na mabigyan natin ng time talaga. Kung totoo talaga tayong concern. Kasi
kung ang pagiging apologist lang talaga natin ay hanggang doon na lang talaga sa gusto natin na ay para maging sikat tayo, para magaling tayo, para respetuhin tayo dahil magaling tayo. Iwan ko sa iba kung yan. Pero kung para sa akin kasi yung pagiging apologist hindi lang natatapos diyan eh. Yung pagiging apologist, yung pagiging concern mo doon sa mga tao na gawin mapakilala mo sa kanila yung Diyos, yung katotohanan. Bahala na sila kung tanggapin nila o hindi. Basta yung tito ko, nung nakausap ko siya ng masinsinan, tampo lang pala talaga dahil doon sa mga problem. Hindi talaga na sa awa ng Diyos na ibalik na kahit pa paano hindi siya naging perfect agad-agad. Na ibalik talaga sa sa ang kanyang pananiwala talaga siya na may exist talaga na Diyos. Oh, yan ba yung inspirasyon mo, bro, sa bagong librong sinusulat mo? From Trials to Triumph? Siguro doon, sana siya siguro doon sa mga naging inspiration ko. Ang naging struggle ko doon sa tito ko, siguro mga more than 10 years din eh. Pagpipray ko sa kanya at sa pag-uusap namin na... Grabe, ang dami. Ang tagal, Kasi matalino din eh. Hindi mo siya sabihin mo na gagamitan mo lang ng mga kaalaman sa sa mga philosophy, sa logic. Matalino din. Pero doon siya naging weakness, ang weakness niya kasi alam mo pinagbabasag yung mga imahe. Mga times nga hindi ako umuwi ng bahay nung when I was 22 years old kasi pwede kami mag-away kasi minumura talaga niya ang Diyos. Sakit sa dibdib. Grabe, Oo. Pero nung huli, nagkaroon ng retreat sa isang Catholic community. Alam mo, gumagawa talaga ang Diyos ng paraan eh. Yung tito ko, yung husband ng tita ko, nagkaroon ng cancer. So, sumama yan. So, doon nakapakinig na siya, mati na siya ng mga Bible studies namin. Yun. Pero meron pa rin siya mga reklamo na pag merong dumadating sa kanya na mga parang hindi pa pabor sa kanya, parang naman niya ang Diyos, parang biniblame niya ang Diyos na parang hindi naging successful. Pero at least meron ng sa kanya, meron ng improvement na naniniwala na siya na may Diyos na talaga na umiiral. Hindi kagaya nung una na hindi siya naniniwala. Sinwala. Wala siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. So, hindi dahil sa kalaman lang niya, kundi mismo talaga doon sa experience niya. Kaya mas mainam na yung mga nakikipag-usap sa mga atheist, lalo na yung sa mga personal or mga pamilya nila, alamin nila yung history talaga, bakit siya naging atheist or bakit nawala yung paniniwala niya sa makes sense. Yung para sa akin, mas very challenging yung pagiging agnostic kasi naranasan ko yan eh. Kasi na isa sa mga nag-challenge sa akin bro na mag-aral talaga ng masinsinan. Alam mo kung sino? Sino, brother? Si Bart Ehrman. Sabi ng iba kasi si Eli Soriano lang hindi po pwede. Wala pa po sa kalingkingan ni Bart Ehrman si Eli Soriano. Bart Ehrman? First time ko narinig yan, ha? Tingnan mo. Si Bart Ehrman, yan yung number 1 ngayon na umatake at question talaga sa Christianity. Si Bart Ehrman magaling sa manuscript, sa textual criticism. Yan yung sinasabi niya na yung mga manuscripts natin ngayon hindi reliable kasi wala na tayong mga original manuscripts tapos yung mga manuskripto natin ngayon maraming mga mistakes, maraming mga mention. Yan diyan ako na challenge tapos yung mga pag-present niya ng mga mga alleged contradictions, mga para ma-question yung higher at saka yung lower criticism ng pag-study ng Bible. Diyan ako na inspire sa kay Bart Ehrman para mag-aral ng malaliman talaga sa scripture. Actually maraming debate yan. Yung naka-debate ng ANC na ni Ventilacion na si James White, nung nakaharap niya yung si Bart Ehrman parang dinadaga yata si James White yan kasi matindi yan. Matindi yan, talaga. Diyan ako na-challenge na mag-aral talaga kasi ang lalim. Wala siyang religion, no? Wala siyang religion. Agnostic siya, bro. Agnostic siya. Sometimes yung mga Muslim brothers natin, diyan din kumukuha ng sa kanya, ng information para ibato against sa Christianity. Pero may nakadebate na siyang dami. Halos I think si Kwan yata nakadebate niya si Jamie Aiken. Naka-debate niya. Parang nakakita si Jamie, praise the Lord. Pero ang naka-debate niya mga... Si Trent Horn.
Mga Hindi pa? scholars. Hindi pa siguro, si Jamie Aiken lang, yung Catholic Answers. Pero may mga naka-debate niya, mostly yung mga sina Daniel Wallace, yung kilalang biblical scholar, yung mga basta mga mabibigat din yung mga scholars, yung mga kanya, sina Craig Evans. Basta kung alanganin ka dyan sa kanya, hindi ka dapat dyan makikipag-debate kung alanganin ka, kung hindi ka nakakabasa ng manuskrito. Alanganin ka dyan. Kung na-inspired ako sa kanya na mag-aral para sa akin, again, pero para sa akin, kunti pa rin yung nalalaman ko, pero na-inspired ako mag-aral. Wala, hindi naman tumitignan yung yung learning eh. Pero kung may chance na magkakaroon kayong dialogue, bro, papaunlakan mo. Oo, maano talaga ako. Pero hindi ako papatulan siguro niyan kasi siyempre hindi naman ako Balay mo naman. Sikat niyan, hindi naman ako kasing para sa akin, pang low profile lang ako, bro. Kung alam mo lang, brother, yung naging impact was Catholic faith dito sa Pilipinas. Thank you, pakikinggan ko yan, bro. I'm sure matututo tayo dyan sa kanya. Yung pagiging skeptic niya. Medyo matcha-challenge nga lang ang iba dyan. Baka pagkatapos niyan, magkaroon sila ng confusion. Huwag lang masyadong magpa-apekto pag nakapakinig dyan sa kanya. Kung medyo hindi pa ka-firm yung Catholic faith mo, huwag mo muna siya pakinggan, parang ganon. Oo. Pero hindi naman maiiwasan yan kasi nasa YouTube yung yung mga videos niya. Pero para sa akin yan siya yung pinaka nag-challenge talaga sa akin na dahil nung una tapos na ako doon sa yung journey ko doon sa pag-alam ng Catholic faith, natapos na yung sa ibang sekta, natapos na ako doon eh. Hindi yun ang pinaka-challenge sa akin. Alam mo kung saan ako na-challenge? Saan, brother? Doon sa comparison sa scripture. Halimbawa, dalawang tinignan ko yung mga translations ng Biblia. Bakit ba-iba to? Ba-iba yung mga words. Tapos, kaya disagree ako doon sa sinasabi ng iba na lahat ng Biblia tama. Pareho lang. May mga problema talaga. Yung Bible ng Saksi ni Jehovah, may problema. Yung King James Version, maraming problema. Hindi ko sinasabi na may perfect na translations kasi masasabi natin meron lang mas malapit sa original pero walang perfect na translations. Kaya lang marami talaga na may problema talaga sa translation. So, ayun, na-challenge ako na pag-aralan ng unti-unti ang original text para matingnan ko yung halimbawa, yung pangalan ng Diyos Ama, yung Jehovah. Diba? May mga translation. Actually, mag-aaral ka lang ng Hebrew, ng biblical libro, marirealize mo talaga na mali talaga yung Jehovah na pangalan. Yung problema ng iba, kasi doon sa mga Masoretic text na manuskrito katulad ng Codex at saka Leningrad Codex. Meron dong word na Yod-Heh-Vav-Heh, apat kasi yun na pangalan ng Diyos. Lagyan yun ng mga vowels, parang may mga tuldok-tuldok sa ilalim. Halimbawa, yung sa Yod or kasi from right to left, so lagyan doon ng parang dalawang tuldok na Shiva. Tapos para mabasa so akala ng mga Jehovah's Witnesses na mga kaibigan, pwedeng basahin yun as Jehovah. Doon ang galing Jehovah. Pero actually hindi yun ang intensyon ng mga scribes at ng mga Masoretes ng basahin ng gawin nila yun. Ang intention pala nun is para ipaalam sa mga nagbabasa ng manuskrito during that time na dapat pag nakita ninyo ito, basahin ninyo ito as Adonai. Yung Adonai is Lord, all capital L-O-R-D yun sa mga English translations. Katumbas nun ay Panginoon sa atin. So yun ang ibig sabihin na pag nakakita ka nun sa Hebrew Bible, basahin mo siya as Adonai instead of yung pangalan. Kala ng iba babasahin mo siya as Jehovah. Tapos meron din sa Dead Sea Scrolls. Yung word na YHWH na nilagyan ng Masoretes ng mga vowels, ginawa doon ng mga scribes sa Dead Sea Scrolls sa manuscript bilang 4 na tuldok. Para sabihin sa mga readers na hindi to dapat basahin. Kasi very secret sa mga Hudyo yung pangalan ng Diyos na hindi dapat pwedeng gamitin doon sa mga walang kwentang bagay. Yan. So, mali naman ng Brother Adrian na sa kasi journey ko sa pag-aaral ng original text. Although marami pa akong dapat matutunan. At of course, until now, nag-aaral pa rin ako. Yung challenge na paano mo mapapatunayan na ito, may maliban sa Bible, may Quran din.
Oh. Mm. Sa Bible, meron ding Book of Mormon. Book of Mormons. Oh, tapos meron ding mga Gnostic Gospels. Aware ka siguro doon yung mga Gospel of Thomas, Gospel of Philip, Gospel of Mary Yes. Magdalene. Oo, Meron pa nga Judas Iscariot, di ba? Gospel of Judas. Yan ang nag-challenge sa akin. Ano ang tama dito? Kasi text din naman to eh. Ako if I'm not mistaken, that was 2006, nagpalabas sa mga sinihan yung Da Vinci Code. Maraming na-confuse doon at pinaratangan pa ang church na, ang Catholic Church, maraming tinatagong libro. Alam ko yan. Pero actually, magpasalamat sila sa Catholic Church dahil para sa akin, nung nakita ko nabasa ko information ng mga scholars, kung hindi dahil sa Catholic Church, kung hindi dahil sa mga church fathers, contaminated ngayon yung Bible natin nung mga documents na sinulat mismo ng mga Gnostics. Especially doon sa Gospel of Philip. Imagine, sinasabi talaga doon na meron talagang relasyon ang Panginoong Hesus at saka si Mary Magdalene. Which is, yes, contradict mismo, kakontra doon sa sinasabi ng 4 na mga Gospels. At wala kang mababasa sa more than 5,800 Greek manuscripts na merong karelasyon ng Panginoong Hesus o nagkaroon ng sexual relationship sa sinumang babae. Isang bagay yun na makikita natin na kung hindi dahil sa simbahan, anong nangyari na talaga siguro sa Biblia. Sa mga church fathers na yun. Na nag-compile ng Bible na kung ano lang dapat, di ba? Yun, pinili nila yung mga, kasi di ba, during early times, meron talagang mga documents sa, hindi pa nun na-compile ang Biblia, hindi pa nun napili ang mga, kung ano yung nasa final list sa New Testament. No? Yun, talagang ang simbahan doon kung anong mga authentic na mga gospels na mga libro na ilalagay. Kung hindi nakialam ang simbahan, sigurado talaga, may possibility talaga na mahahaluan yung Bible natin ngayon ng mga libro na hindi talaga kabilang sa Bible or mga kwan. Meron nga nagtanong sa akin eh. Kagabi nagtanong meron siyang nabasa na yung Book of Barnabas daw mas authentic pa doon sa 4 na Gospels. Yung Book of pero sa totoo, yung Barnabas doon na sinasabi, hindi naman yan ng Barnabas na sa Book of Acts eh. Wala namang kinalaman yun doon eh. O parang ako ayon sa mga scholar, nire-write lang yung Book of Barnabas para sumang-ayon doon sa teachings ng Islam. Okay. Kakontra siya, kung idadaan natin sa textual criticism, hindi yung papasa eh. At walang gumagamit. Ngayon marami diyan pagpapabor sa kanila yung magpapabor sa kanila yung turo kahit anong dokumento pwede nilang gamitin kahit forgery pa eh. And Brother Dwayne, napansin ko din sa'yo na, di ba, yung sabi mo, may nagtanong, sumasagot ka. Paano ka nagiging pasensyoso at maunawain kahit na may mga taong hindi agad naintindihan o tumututol sa pananampalataya natin? Sa totoo, hindi sa lahat na makakataon maunawain ako at pasensyoso. Yung din ang na, as bilang tao, di ba, may meron din tayo. Lalo pag paulit-ulit. Sa totoo, hindi ako sumasagot na sa mga nagtatanong bakit tayo nagsa-sign of the cross kasi lahat naman, maraming nakapost na dyan ngayon. Reference. Ni Father Abe Arganiosa doon sa Splendor of the Church, maraming references dyan. Tapos maraming mga magagaling dyan na nagpo-post. So, hindi ko na sinasagot. Tapos sa Catholic Answers, marami dyan mga mababasa. Yes. Talaga, kung kailangan na talaga ng yung sa imahen, paulit-ulit ang tanong doon. Pero marami ako nakikita doon na mga na-updated talaga na pwede mong ipaliwanag sa kanila na magagamit talaga nila as mag-reference. Katulad nga ng yung staurogram, hindi pa yan nagagamit. In fact, wala pa ako nakikitang magamit yan, pero pwede mo palang magamit yan against sa mga nagsasabi na lahat ng images ay hindi pwede or against sa Biblia. So, sa mga nagtatanong sa akin, sinasagot ko naman, especially ko ang layunin talaga ng mga nagtatanong sa social media, gustong matuto. Sinasabi, binibigyan ko ng time kung available ako. Pero pag hindi ako available, isisend ko lang yan, bahala ka. Pero mga susunod na araw, sasagutin ko yan. Tapos sinishare ko rin doon sa group chat, sa mga nag-aaral. May mga kapatid kami sa community na
hindi man sila kilala, siguro nanonood sila ngayon. For sure. Ano talaga na natututo sila, gusto nila matuto. Kasi na-realize nila na yung apologetics talaga, kakailanganin mo talaga, especially sa family mo. At sa time natin ngayon, hindi talaga maiwasan. Hindi talaga, ito, masasabi pa. Meron dito sa Archdiocese, kaibigan kong pare, si Padre Ronnie Banyas, nasa ngayon, doon sa Municipality of Panitan, isa siya sa mga assistant parish priest doon eh. Pag nag-gospel siya, every time dumalo ako ng anticipated mass, sa kanyang humili sa gospel, nag-apologetics talaga siya, bro. Grabe. Kasi nakikita niya, kailangan ng tao eh. Kailangan ng mga tao na may maintindihan to eh. Kasi ngayon, yung mga dumadalo sa mass, nakikinig na talaga. Kaya may mga ngayon, may mga sumisimba ngayon na kapag medyo malayo ang reflection ng mga pari doon sa gospel, nagrereklamo talaga, Brad. Nagrereklamo. Sasabihin naman, ano naman nun kaya nga nagsasabi mga kaparian natin na mag-aral talaga. Tapos ini-incorporate ng ibang mga pari yung apologetics doon. Kasi kahit hindi man hilingin yun o request ng mga parishioners, necessary talaga na maintindihan nila. Until now, marami Katoliko hindi pa alam bakit tayo nasa Sign of the Cross, bakit tayo may mga imahin, ano ba ang purpose ng mga imahin, bakit kailangan pang mangumpisal sa pari, bakit hindi na lang kailangan direkta na lang sa Diyos, parang gano'n. Marami ang ganyan, hindi nila maintindihan. Bakit pa ulit-ulit tayong manalangin? Kahit yung mga basic yun, hindi pa maintindihan ng iba. So, yung back to basic, yung mga kaparian, ganda na ngayon kasi hindi lang mga laiko ang mga nagpapaliwanag. Kahit yung mga pari na rin, nagbibigay na rin ng time. But of course, I know na simula pa noon, yung mga kaparian na talaga natin nagpapaliwanag. Kaya lang, yung mga kapatid talaga tayo na hindi pa rin naniniwala. Ulit-ulit na lang yung tanong. All dyan, especially yung secret images, ang tagal nang sila sagot yun ng simbahan eh. Ulit-ulit. Pero yan pa rin. Oo. Sasabihin pa nila, katoliko ako pero di ako naniniwala dyan sa mga imahe na yan. Oo. Oo, mayroong mga ganyan eh. Actually, yung mga ang nakakalungkot dyan, yung minsan yung mga Katoliko din mismo ang umatake sa simbahan. Mga ganyan na hindi talaga naniniwala sa, siguro maybe iba sa atin dumaan din sa ganong sa ganyang sitwasyon sa awa ng Diyos na nakaintindi tayo. And Brother Dwayne, ano naman mapapayo mo sa mga taong nakakit sa simbahan natin pero may mga pagdududa pa rin sa ibang turo ng simbahan? Well, ito masarap to. Alam mo, isa sa mga reason kung bakit marami sa mga Katoliko ang iniiwan talaga ang Catholic Church. Ito, masarap. I-connect ko lang to Sige, brother. Dahil isa sa mga pangunahing dahilan, nagtatanong tayo sa maling tao. Yun. Okay? Yun. So, ipaliwanag ko na lang to Correct. May mga tanong tayo, may mga doubts tayo, or confused tayo, hindi natin maintindihan. Magtanong tayo sa mga or sa mga Katoliko na may kaalaman. Yeah. Huwag kang pupunta doon sa ibang sekta at magtanong. Kasi parang ganito, madami namang mga matatalino mga Katoliko, di ba? Meron ako mga kilala, mga magna cum laude, mga cum laude, mga dating mga Katoliko, pero doon sila na pumunta sa ibang mga sekta. Hindi mo na sila nagtanong dito sa atin. Pero natataka ako, merong mga simpleng mga Katoliko na tinatanong ko. Sabi ko, pag sumakit ba yung ngipin nyo, saan ba kayo kumukonsulta? O nagtatanong? Sa mekanik ba? Sa gumagawa ba ng ano ang tawag natin doon sa gumagawa ng lapida mismo? Doon ka ba or sa welder ka ba pupunta pag sumasakit yung ngipin mo? Sabi nila, hindi. O saan? Sa dentista. Para ma-address yung sakit ng ngipin mo. Dapat sa right person ka talaga magtatanong. Dapat sa right person tayo talaga magtanong. So, halimbawa, problema kasi ngayon, pinasahan lang yung mga kapatid natin ng out of context. Ng may mga prop texting. Halimbawa, yung Catholic Church,
hindi mababasa sa Biblia word for word. Oo, yan. Kaya napipilitan yung mga kapatid natin na gumamit ng Greek text sa Acts 9:31. Well, kapit palagi ng saan mababasa sa Biblia yung Iglesia Katolika. Catholic. Pero yung Iglesia ni Cristo mababasa sa Romans 16:16. Hindi na ibang mga kapatid natin, hindi na nagsusuri. Tinatanggap na kaagad. Parang, hindi mabasa. Ito mabasa ito. Parang, ito, nakikita ko lang ikaw ba tatanungin kita, Brad Adrian? Simpleng na to comparison. Siguro ikaw pumupunta ka na ng palengke, di ba? Palagi. Pag may tindera ba dyan ng isda na nagsabi sa iyo na itong isda na to, isa na lang, mura to, sariwa pa. Bibilhin mo ba agad? Hindi mo muna i-check. I-check ko. Siyempre, yung mata. Kung mamaya, pula na mata niyan eh. Ay, sinasabi niya, ito sariwa na. Mura lang. Another example. Merong tindera ng sapatos Nike. Ito Nike. Gusto ko lang pagmadalian. Gusto ko ibenta ito ng 1.7 na lang. Original to na Nike. Check mo ba? Maniniwala ka ba na original siya? Pero may tatak na Nike. Siyempre, check mo. Class A lang yan eh. Pag sinabi ba sa'yo na yung Jose Rizal University na university dyan sa Maynila, sabihin sa'yo na ito, ang may-ari nito ay si Jose Rizal. Maniniwala ka ba kagad? Hindi. Napakuha mo siguro yung simpleng examples. Yeah. Kasi bakit marami sinabi, kaming original. Kami yung sinasabi sa Romans 16:16. Huwag niyong pagdudaan sa Biblia yung ginagamit namin dito. Gusto ko lang iparating sa pool yan, kapatid natin na yung ini-invest natin dito, kaluluwa natin. Di ba? Maraming mga kapatid tayo. Pag mayroong mga investment, tinitingnan muna yung company na yan. Baka mas-scam sila, di ba? Bago sila mag-invest. Correct. Ini-examine muna. Binubusisi yan, Baka scam ito. Pero yung pera, pwedeng mabalik yan. Di ba? Pwede pa, tama. Naluko kayo 100,000, pero siyempre, as long as nabubuhay tayo, pwedeng mabalik yung pera yan eh. Pero yung kasi sa religion, kaluluwa natin yung in-invest natin dito. Hindi na. Dapat talaga, kapag sinabing ganito, huwag kang maniniwala kaagad yan. O di ba? Simple lang yung yung Nike at saka yung Levi's, meron namang original at saka fake. Sa religion, meron din ganyan eh. Parang ganito, Brother Adrian. Kasi yung pangalan kasi ng religion yun, parang marketing strategy na. Halimbawa, ikaw ba point, ikaw ba ay magninegosyo ng patchoy? Halimbawa, Adrian Patchoy. Tapos may pangalan kayo lalagay dyan. Dapat lagyan mo dyan ng masarap na, mura pa. Siyempre, kailangan yan sa marketing strategy. Kung ang ilalagay mo dyan luma na, mabaho pa. Meron kakain din. Wala, syempre. Hindi. Panis pa. Panis na, maluma. So, parang ganyan rin sa pagdating sa religion. So, yung mapapayo ko lang, huwag maniniwala dun sa mga nagsasabi na kami yung original, kami yung dapat muna, examinin mo ng mabuti. Magtanong, wag iwanan yung Catholic Church na hindi mo na nagtatanong. Alamin muna. Kasi nakakalungkot dyan, nung naging nasa ibang sekta na sila, doon na sila nagsipag sa pag-aaral ng Biblia. Pero nung nasa Catholic Church sila, hindi sila nagtatanong, hindi sila marami pwedeng tanungan. Pwedeng mapagtanungan na pare, mga laiko na nakahandang tumulong, mga may love mismo sa church. Ano yung masasuggest mo sa kanila mga reference na pwede nilang doon sila pwede magsimula para matuto? Of course. Bukod sa libro mo, syempre, yung libro mo. Simula ako, of course, meron tayong Biblia, yung translation mismo ng simbahan natin. And then pangalawa yung CCC, yung Catechism of the Catholic Church, which is, doon natin makikita talaga yung mga official na doktrina or ano talaga ang paniniwala ng Catholic Church. Kasi merong mga nagsasabi ng ganito, ganyan. Halimbawa, si Mama Mary ay ginagawa natin yung Diyos o sinasamba natin. Well, doon naman, ibabasa natin, hindi naman talaga eh. Yung ano pa talaga yung tingin natin sa mga secret images, doon din mababasa natin na hindi naman talaga natin sinasamba o ginagawang mga Diyos. So, doon pa lang. So, parang parang from time to time, simulan muna tayo sa mga basics, sa mga tapos sa social media din na
marami diyan mga magagaling, mga matatalinong mga sina Father Franz, si Father Abby, si Father Darwin, dami na yung mga matutunan din ng mga magagaling, mga apologists. Libro ko pwede yeah, na sigurado yan. Dagdag koleksyon na lang na maliit na bagay. Mabanggit ko nga pala, si Father Dale Orda, kilala mo siya, di ba? Kasi nabanggit ka niya sa akin one time eh. Magtawagan kami niyan si Amigo. Naging kaibigan ko yan. Hello mga faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko, yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Magpaunlak lang tayo some questions sa mga ibang viewers natin. Sige po. Ito parang nasagot mo na to yung kay Danilo Dayaw. Brother Dwayne, ano po ba ang ibig sabihin ng ikatlong langit na binabanggit sa 2 Corinto 12 verse 2? Ano naman po ang una at ikalawang langit? Maraming salamat po. Para kasi sa mga biblical scholars, ang ancient people kasi naniniwala na maraming level ng langit. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2, di ba yan ang pinupunod niya. Sa mga komentary ng mga biblical scholars, especially sa The Polish Biblical Commentary, sinasabi dyan na yung third heaven, yung katumbas niyan ay paradise. Ayon naman sa Catholic Dictionary, yung synonym ng paradise ay yung langit mismo. Now, doon sa second heaven and first heaven and second heaven, mayroong mga theologians na nagsasabi, hindi lang ako sure kung ito ay official talaga na sinusuportahan ng mga natin. Pero yung view nila, yung first heaven, yan yung mga level ng doon sa mismo sa maabot ng mga ibon, no? Nakasulat niya sa Genesis, yung sa Genesis 1:8 na yung na kung saan hanggang makalipad yung mga ibon, parang ganyan dyan ang level. Yung sa second heaven naman yung stars, sa buwan. Pero yung talagang masasagot ko lang na officially pinaniniwalaan ng mga scholars natin, yung third heaven na tinatanong niya is yun ang paradise, katumbas ng paradise, which is sa Catholic Dictionary ay synonym ng heaven. Para sa ancient people, meron kasing maraming level ang langit. Kaya nga, doon sa 2 Peter chapter 3 verse 10, yung binabanggit doon ay heavens, plural. Ayan, may isa pa dito kay Bro Philip Cero Jr. Gusto ko lang po itanong kung bakit hindi na po masyadong active sa public debate si Brother Dwayne. Sana po maging active ulit siya. Siguro dahil naging masunurin talaga ako kay Cardinal kasi nung time namin nung hindi pa ako nakipag-debate sa INC, sabi ni Cardinal sa akin, ito na ang huli mong debate. Fokusan mo yung natin ngayon dito sa Archdiocese, Futuro, so ibang mga bagay. Hindi dahil sa ayaw niya makipag-debate na ako, no? And of course, wala namang. Kung meron tatanggapin natin. Pero of course, kailangan ko munang kumonsulta dito sa obispo kung papayagan niya o hindi. Basta doon sa akin, hiniling sa akin ni Cardinal nung siya pang archbishop dito na yun ang pinakahuling debate ko. Focus ako doon sa ibang mga task na kasi maraming mga hilingin sa kaalaman ng iba, maraming mga matatalinong mga students dito na dito nga yung isa si Brother Chris Ferruccio, very humble na sa mga students ko, pero natututo sila, so happy naman ako sa pagturo sa kanila kasi even si Archbishop nasa chat namin, tumitingin yung kabasa ng mga discussion namin kasi si Archbishop kasi
love niya rin ang apologetics. Actually, siya nga sa sagutin yung mga atake, sagutin yung mga atake sa Biblia. So maraming gawain kami dito sa Archdiocese na hindi lang mas pakinabang para sa mga tao. Hindi lang sa apologetics, pati sa ibang mga bagay na rin na yung catechesis kailangan din yun sa halimbawa, meron dito na isang family ng Adventist na gustong magpa-convert. Ang problema, bago sila magpa-convert, madami silang mga technical na mga questions. So ako ang nakikita, kulang yata yung 2 hours Paliwanag sa kanila, bakit Sunday, hindi Saturday, bakit pwede kumain ng baboy, bakit mali yung interpretation ng karamihan na sa Revelation chapter 13, 16 to 18 na yung the beast doon ay hindi ang Pope, no? Yan. So daming tanong doon. So actually sa awa ng Diyos, buong pamilya nagpa-convert. Kapatid yun ni Sister Bem Ano pangalan ni Sister Bem ngayon? Abogado na ngayon. Basta may interview siya dyan sa bakit din interview mo na nga siya At Attorney Bembem Sabanal. So yung mga kapatid niya, buong pamilya niya, Adventist yan. Nagpa-convert talaga lahat sa Katoliko. So akong lahat na sila. Binigyan ko sila ng time talaga para ma-explain sa kanila doon sa katedral bago sila nagpa-convert. So nagtanong sila sa akin, daming tanong, hindi nga naubos Daming tanong, mga almost mga technical pa naman ng mga tanong, hindi lang basta-basta. So wala nang Adventist sa kanila. I mean, lahat na sila ay converted na. Hindi ko sigurado 100% doon. Basta parang yung lahat ng mga kapatid niya nagpa-convert. Ikaw rin palang sala rin doon, no? Wala lang talaga siguro sila makuha. Pinagtiyagaan nila ako. Grabe. Pinagtiyagaan nila. Kasi marami naman magagaling siya. Siguro nung time na yun, ako lang talagang available. May tanong dito, last na to, bro. Si SB Blando. Bro, paano po nagsimula ang journey ninyo sa Catholic Apologetics? Mahirap po ba matutunan ang Hebrew at Greek? Of course, hindi talaga madali yung pag-aral sa Hebrew. Akala ng iba, doon sa biblical languages, mas mahirap yung Greek, ang Hebrew kaysa sa Greek. Pero actually, sa alphabet, mahirap ang Hebrew tingnan. Pero pagdating talaga sa madali, mas mahirap yung Greek sa grammar. Pero but of course, dami tayong pwedeng pag-aralan sa ganyan kalawak yung apologetics. Isa lang yung necessary yung biblical languages na matutunan para matindihan mo yung exegetical accuracy. Kahit yung mga Protestant biblical scholars sa Introduction to Biblical Interpretation, sinasabi nila doon, agree sila na necessary sa pag-aaral ng scripture yung matuto ka sa biblical languages kasi hindi enough yung translations. Para maintindihan mo yung tamang pagkaunawa talaga doon sa ibig sabihin, parang parang kailangan siya doon sa higher criticism para maintindihan mo yung ibig sabihin talaga. Balikan mo yung original text mismo. Hindi enough yung So, napaka-importante pero it takes time. Hindi madali ang pag-aaral. Dapat makatsaga ka, dapat talaga pag hindi mo alam, magtanong ka, bumili ka ng textbook or marami pong mga kapatid na nakahandang tumulong para dyan, brother. Sige, bro. Sa apologetics, ang pag-uumpisa, of course, may mga resources dapat tayo, may mga references, may mga taong sinusubaybayan, nagbabasa tayo. Bigyan natin ng time yun. Hindi naman overnight magiging magaling tayo sa paunti-unti na. Kahit ako nga ngayon, sabi ko nga, patuloy pa. Meron ka bang marirecommend na parang resources, course para pag-aralan yan yung Hebrew at Greek sa ating mga viewers? Marami sa Amazon dyan. Yung sa mga gustong mag-aral ng Biblical Hebrew at Biblical Greek, mag-umpisa muna kayo dun sa Learn to Read New Testament Greek at saka Learn to Read Biblical Hebrew. Yan yung, meron ako mga books yan. So, pinaka-basic, dyan mag-umpisa muna. And then, later on, saka na yung mga grammar na lang. Dami ko natutunan sa'yo, parang nag-aaral na rin tayo habang nakikinig kay Brother Dwayne, yung
lower criticism saka higher criticism. May mga ganun pala, no? Hindi yun alam ng mga nag-ano sa atin, kahit totoo nito, hindi lang ma-open sa akin yung grupo ni Brother Eli Soriano na palagi tayo yung inaatake. Yun, hindi nila alam yun eh. Hindi ko na napakinggan sa kanila na diniscuss yan ni Brother Eli. Kahit yung may tanong ako sa kanila, kaya hanggang ngayon hindi nila masagot, namatay lang siya. Wala ako nakikita. Ano yung tanong mo? Wala ako nakikitang video ni Eli Soriano na nagbabasa siya ng Codex Sinaiticus at saka Dead Sea Scrolls. Madalas niyang binabanggit 'yon sa programa, yung Dead Sea Scrolls, yung Codex Sinaiticus. Pero ni isang video hindi ko nakita na discussion nun. Actually may nakita pa nga ako, mali-mali pa nga pabasa niya sa Greek text kaya minsan mag-ingat tayo dun kasi pag binabanatan tayo mga Katoliko, parang tingin mo ang gagaling talaga na magbanat sa atin, pero pag tinignan mo pala, kung hindi naman ito sa yung sa akin lang naman na sana tayo magpakumbaba tayo, kasi pag sinabihan mong bobo, tanga sa Biblia yung kapwa mo, no, parang grabe. Parang feeling mo, ang galing-galing mo na, pero yung Pariseo, nating mga exegesis at saka yung eisegesis, hindi nga alam nila yan eh. Anong ibig sabihin ng exegesis or eisegesis? Yung eisegesis, yung gumagamit ka ng mga verses sa Biblia, ng mga proof text, tapos binibigyan mo ng sarili mong sarili. Which is yun ang ginagawa kadalasan ng iba. Yung exegesis, yun naman ay kung ano talagang ibig sabihin context nung nasa plata. Correct. Halimbawa, sasabihin nung iba, ito, sabi ng Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Tama, yun ang nakalagay sa verse. Pero yung isa, idudugtong niya na, yung mga Katoliko, lumalabag dito, sumasamba sa Diyos-Diyosan, yun ay eisegesis na. Sarili mo na lang interpretation yun. Hindi naman yung text dun eh. So yun yan. So hindi nila alam yun? Hindi nila alam yun. Kasi yung mga biblical scholars sa mga protestante, hindi naman sinasabi doon na lalabag ng mga Katoliko yan eh. Yung sabi nila sa komentary nila, yung ancient people na sumasamba talaga sa Diyos-Diyos ay kagaya nung gumagawa ng rebulto ni Baal, ni Asherah, ni Astaroth. Yun ang ibig sabihin doon ng mga Diyos-Diyosan. Wala naman tayong Diyos-Diyosan na ganyan. Tama. Yung mga santo, hindi naman. Last question, brother. Bakit mahal mo pagiging Katoliko? Of course, hindi dahil masaya dito hindi dahil marami ditong tao. I think dito naramdaman ko, of course, na sa community, kahit na dami tayong mga failures, dami tayong mga struggles, pero yung community natin, hindi dahil tinotolerate, sabi ng iba na tinotolerate daw sa Catholic Church yung mga kasalanan, hindi po. Yes. Dito talaga na yung context talaga na yung tinuturo ni Pope Francis, yun din ang yung mentality ni Jesus at mentality ng Diyos sa Ezekiel chapter 18 verse 23 na gusto ng Diyos na mabigyan ng opportunity yung mga makasalanan na magsisi. Of course, while na ginagawa natin yun, tinuturuan tayo ng mga maraming mga bagay na kasi sabi doon sa Acts 26:20, yung pagsisisi hindi na naman madadaan yun sa paiyak-iyak eh. Kundi talaga may actions talaga siya na kasama doon. At of course, dito sa Catholic Church, tinuturo dito yung mga corporal and spiritual works of mercy. Which is yun. Basa natin doon sa Matthew 25:31 to 45, yung sino yung mga taong nakapasok sa karyan ng Diyos o sino yung mga tinakwil doon. So, napakasarap kasi dito sa Catholic Church. Tinuturo yan. Hindi ko sinasabi na sa ibang sekta tinuturo yan. Pero dito, yan yung nakita ko na talaga. Tinuturo dito yung love. Of course, sa Catholic Church, pag-aaral, maraming hindi natin alam, napakalawak talaga. Kasi nga, nung bumalik na ako dito ako na natuto talaga ng malalimang pag-aaral. Of course, marami pa ako dapat na matutunan. Amen. Dami akong idol dyan ng mga Catholic apologists na mga magagaling, para sa akin, estudyante pa rin ako para sa akin. Ikaw naman mga idol nila, brother. hindi pa ako palagi ko kino-quote nila eh. Ganun ba? Brother, siguro promote po sa ating mga viewers yung mga libro mo. Saan nila to pwede mabili? Yung book ko po na OJAM,
Available po yan sa Lazada, sa Shopee, at tapos po sa Claretian Communications Foundation Incorporated. Tapos yung Catholic Church as the Answer, Volume 1 and Volume 2, kasama ko dun si Father Fran Villegas sa Volume 2. Available din po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Sa Amazon, marami tayong mabibili dyan ng mga books, ng mga galing sa Catholic Answers, mga magagandang mga books. Yung Tutos Bookstore ni Brother Henry C., nire-recommenda ko rin po yan sa mga gusto ko. So, Brother Dwayne, alam mo, dami pa namin gustong itanong sa'yo pero we don't want to take so much of your time. I mean, yung pag-uusap natin, ang dami mo na nabahagi at napakalalim pero napaka-resourceful para sa amin yung mga binahagi mo, especially sa ating mga ka-faith na talagang eager to learn about our Catholic faith. And I hope soon, brother, na mapagbigyan mo pa ulit kami if ever may mga gusto mag-follow up or may mga katanungan pa ating mga viewers. Pwede mong isama sina Sister Leonor at saka si Brother. Si Dens. Pwede. Tapos lalo yung mga yun eh. Yes. Maganda idea yan, brother. Lahat ng mga naging disipulo mo, sama natin. Hindi po siguro napagtsagaan na pagigla ako ng tutor kasi wala silang choice. Pati si Attorney Bembem yan. Pwede. Nice idea yan, ha? Sige. Pag-usapan natin yan, brother. Magre-request na kami sa'yo, brother Dwayne, ng closing prayer before ka magpaalam sa ating mga viewers. Sige po, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa nasinamahan mo kami sa programa ito. Salamat din sa ibigay mo sa aming biyaya. Of course, hiling din namin na yung mga nagkikinig at na sumasumaybay sa programa ito ni Brother Brian ay patuloy mo pong bigyan ng biyaya kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. At of course, patuloy pong kung saan ang gabayan ang lahat ng mga Katolikong merong eagerness sa kanilang mga puso na mag-aralan ng Catholic faith. At bigyan mo rin sila ng biyaya, Lord, na mapagkumbaba sa lahat ng Katolikong. Ito po ay darangin namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng panalangin namin ng Maria. Amen. Amen. To make his message known is our responsibility.